Si Lando ay isang lalaking hinulma ng lupa. Ang kanyang mga kamay, kahit anong kuskos, ay may naiiwang kulay putik sa mga guhit ng palad. Isang permanenteng paalala kung saan siya nanggaling. Hindi siya nagtapos ng pag-aaral. Ang bukid na minana niya sa kanyang ama ang kanyang naging paaralan, at ang pag-ikot ng araw at buwan ang kanyang naging kalendaryo. Para sa kanya, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng unang patak ng ulan ay mas mabango pa sa kahit anong pabango. At ang tunog ng humahangos na kalabaw ay musika sa kanyang pandinig. Ang bawat butil ng bawang na kanyang itinatanim ay hindi lang basta halaman. Ito ay isang dasal, isang pangako sa kanyang yumaong ama na hindi niya pababayaan ang kanilang munting paraiso. Hindi pinapansin ni Lando ang ingay sa palengke ng Pozo Rubio. Ang buong atensyon niya ay nasa isang maliit na karatula, bawang 60 pesos per kilo. Dahil dito, wala siyang ibang marinig kundi ang sarili niyang kinakabahang dibdib. Lando, iho, ang lalim yata ng iniisip mo dyan. Bati ni Aling Sela, ang may-ari ng katabing karinderya. Pabili naman ng kalahating kilong bawang. Sige ho, Aling Sela, sagot ni Lando. Pilit na hinugot ang isang ngiti. Habang dumudukot ng bawang, sinadya niyang huwag lang hapin ang humahalimuyak na amoy ng bagnet na niluluto nito. Hay, ang bango. Amoy ng kasaganahan na hindi ko man lang matikman. Isip-isip niya habang naninig ang kamay sa pag-abot ng supot. Yung isang order niyan, katumbas na ng ilang oras na pagbibilad ko sa araw. Buhay nga naman. Salamat, iho, sabi ni Aling Sela habang nag-aabot ng bayad. Naku, narinig mo ba? Bagsak daw talaga ang presyo ngayon. Ang dami kasing bawang galing sa ibang bansa. Sabi ng mga namimili, mas mura pa raw sa sibuyas. Paano na kayong mga magsasaka niyan? Kaya nga ho hindi ko na alam kung paano paaahon. Halos pabulong na sagot ni Lando. Ang ilang pirasong barya na inilagay ni Aling Sela sa kanyang palad ay parang walang bigat. Tiningnan niya ang madilim na ulap sa kalangitan. Pati ba naman panahon, kalaban ko? Peste at bagyo na naman siguro ang kasunod nito. Parang sumpa. Habang nag-aayos ng paninda, bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang bawat tumpok ng bawang sa kanyang harapan ay tila isang bantayog ng kanyang mga pagkakamali. Ang tanga-tanga mo, Lando. Pagalit niyang kinakausap ang sarili. Sabi ni Itay noon, anak, ang lupa parang tao yan. Alagaan mo ito at mamahalin ka pabalik. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ang lupa. Nagpadala ka sa matatamis na salita. Naalala niya ang lalaking naka-Amerikana at makintab ang sapatos na dumating sa bukid niya. Boss Lando, 21st century na. Iwanan mo na yung lumang araro mo. Itong fertilizer at pesticides namin, kayang-kayang doblehin ang ani mo, garantisado. Pero sir, ang mahal po niyan. Wala po akong ganyang kalaking pera. Sabi niya noon, nahihiya sa itsura niyang puro putik. Huwag kang mag-alala, pautang yan. Mababawi mo agad sa unang ani pa lang. Modernong paraan na ito. Oo, modernong paraan ng pagbaon sa utang ang ibiniday sa akin. Nabawi ko nga. Nabawi ko ang isang lupang tuyot at patay na parang may lason. Ngayon, ano ang natira sa akin? Itong lumang araro at pala na minana ko pa kay Itay. Ang mga gamit na tinalikuran ko. Sila na lang pala ang hindi ako iniwan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila mas mabigat pa kaysa isang truck ng bawang. Iho, ang lalim ng iniisip mo, baka malunod ka, sabi ng isang mahinang boses. Isang matandang babae. Kulubot na ang balat pero may sigla sa mga mata, ang nakatayo sa harap niya. Abili ako ng bawang mo. Ay sige po lola, sagot ni Lando at kumuha ng ilang piraso ng bawang. Habang nag-aabot ng bayad ang matanda, tinitigan nito ang mga kamay ni Lando. Ang mga kamay na ito may alam sa lupa, sabi nito. Pagkatapos ay bumulong. Nabalitaan mo na ba ang mga kwento? Sabi nila, ang mga espiritu ng gubat ay nagpapakita sa mga may malinis na puso at may paggalang sa lupa. Espiritu? Sabi niya sa sarili, kung totoo man yan, sa mayayaman yan nagpapakita, hindi sa aming mga mahihirap.
Ang kailangan kong maglaho na parang espiritu ay ang mga utang ko. Ganon po ba, Lola? Sabi na lang niya, pilit nang umingiti. Binalewala niya ang sinabi nito. Abalang-abala ang isip niya sa mga utang. Nang isang malakas na boses ang pumutol sa inay ng palengke. Lando! Napalingon si Lando at nanigas ang kanyang katawan. Si Apo Mardino. Matangkad, malaki ang tiyan. At ang tingin ay laging parang agilang naghahanap ng mabibiktima. Apo Mardino, magandang umaga po. Nanginingid na bati ni Lando. Huwag mo akong binabati ng magandang umaga kung hindi naman maganda ang ibabalita mo. Mariing sabi ni Mardino. Sinulyapan ang kaunting paninda ni Lando na may halong pandidiri. Kumusta? Mukhang hindi ka pa rin nakakabawi. Pasensya na po, Apo. Bagsak presyo po talaga ngayon, lugi po ang ani. Kung pwede po sana. Pwede? Walang pwede, Lando. Putol ni Mardino, lumakas ang boses, kaya napatingin ang ilang tao sa paligid. Ilang beses mo nang sinasabi yan? Akala mo bang ko ako na walang pakialam sa interes? Ang pera ko tumutubo. Hindi po sa ganon, Apo. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Makakabawi rin po ako. Lumapit si Apo Mardino. Halos magkadikit ang kanilang mga mukha. Sige, bibigyan kita, sabi nito, pero hindi ito mabait. Isang ani na lang, sa susunod mong ani, kapag hindi ka nakabayad sa lahat ng utang mo at sa tubo, ang lupa mo, sakin na. Sayang, pinaghirapan pa yan ng tatay mo. Naramdaman ni Lando na nanlamig ang kanyang buong katawan. Parang may pumiga sa puso niya. Ang lupa, hugwag ang lupa. Iyon na lang ang naiwan sa akin ni Itay. Malinaw ba, Lando? Tanong ni Mardino, ang mga matay nanlilisik. Hindi makasagot si Lando. Tumango na lamang siya. Pakiramdam niya nawalan siya ng lakas. Mabuti, sabi ni Apo Mardino bago tumalikod at umalis na parang hari. Naiwan si Lando na nakatayo, pulala. Ang banta ay malinaw na parang sikat ng araw sa tanghali. At ang bulong ng matanda tungkol sa mga espiritu ay tila isang napakalayong panaginip. Isang kwentong pambata sa gitna ng isang malupit na katotohanan. Pumingin siya sa kanyang mga kamay, sa mga kalyo at lamat na simbolo ng kanyang bigong pagsisikap. Paano? Saan ako kukuha ng himala? Bulong niya sa hangin. Mabigat ang mga paa ni Lando habang tinatahak ang pamilyar na daan pauwi. Bawat hakbang ay parang may nakakadenang malaking bato sa kanyang paa. Ang mga salita ni Apo Mardino ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Isang sirang plaka ng pagbabanta at kabiguan. Isang ani na lang, ang lupa mo sakin na. Napapikit siya. Parang naririnig pa rin niya ang mapanuyang tawa nito sa kanyang isipan. Bakit pa ako magpapatuloy? Naisip niya. Ibigay ko na lang kaya. Pero nangako ako kay Itay. Dahil sa galit, sinipa niya ang isang bato sa kanyang dinadaanan. Sa gitna ng kanyang magulong pag-iisip, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang manipis, halos parang kuting na iyak. Hindi niya ito pinansin sa una. Baka hayop lang sa gubat. Marami niyan dito. Ngunit habang naglalakad siya, paulit-ulit niya itong naririnig. Tila may kasamang sakit at pagmamakaawa. Tumigil siya at nakiramdam. Nanggagaling ito sa gilid ng gubat. Sa isang bahagi na madalas niyan iwasan dahil sa dilim. Sinundan niya ang tunog. Paglampas niya sa mga puno, isang malungkot na tanawin ang nakita niya. Amoy sunog na kahoy ang sumalubong sa kanya. Nakita niya na sinunog ang bahagi na iyon ng gubat at maraming pinutol na puno. At doon sa gitna, nakita niya ang isang maliit na unggoy. Naipit ang paa nito sa isang makalawang na alambre. Nanginginig ito sa takot. Gusto sanang lumapit ni Lando, pero nag-aalangan siya. Isa ka pa? Pati ba naman ikaw pupoproblemahin ko pa? Wala na nga akong mailaman sa sarili kong sikmura. Mag-aalaga pa ba ako ng iba? Naisip niya. Tumalikod na sana siya para umalis. Ik! Ik! Mahinang iyak ng unggoy at nang magtama ang kanilang mamamata, natigilan si Lando. May kakaiba sa mamamata nito. Hindi lang takot, may talim, may lungkot na parang mas malalim pa sa sarili niyang nararamdaman. Bumuntong hininga si Lando. Hay, naku naman, oo na, sige na. Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit.
Huwag kang malikot ha. Tutulungan kita. Hindi kita sasaktan. Ako rin, takot na takot sa buhay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang masamang balak. Mainap niyang sinuri ang alambre. Sino ba kasing walang puso ang gumawa nito sa'yo? Kausap niya sa hayop. Siguro kamag-anak din ni Mardino. Walang pakialam kahit may masaktan. Alam ko, masakit yan. Tanga rin kasi ako eh. Nagpabitag din ako. Ang patibong ko nga lang hindi alambre. Papel na may pirma at malaking interes. Dahan-dahan niyang sinubukang luwagan ang alambre. Umigik sa sakit ang unggoy. Teka, konting tiis lang, kaibigan. Sabi ni Lando, napapangiwi na rin siya. Pasensya na, kailangan kong diinan. Ayan, malapit na. Buti ka pa. Alambre lang ang problema mo. Matatanggal din yan. Ang sa akin, nakasulat sa papel, may selyo pa ng abogado. Habang buhay yata ang pagkakabitag sa akin. Sa wakas, sa huling paghila, natanggal niya ang alambre. May malalim na sugat ito sa paa, duguan pa. Kinuha ni Lando ang baunan niya ng tubig at kahit nang hihinayang sa natitira niyang inumin, ibinuhos niya ito sa sugat para linisin. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang lumang damit at maingat na itinali sa paa ng unggoy. Ayan, mas maigi na yan kaysa sa wala, sabi niya. Uupo siya sa tabi nito at binuksan ang kanyang baon, isang maliit na bugkos ng kanin. Ito na lang ang hapunan ko. Ibibigay ko pa ba? Pero tingnan mo nga ang mga mata niya. Parang mas gutom pa sa akin. O heto, sabi niya. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong ibigay. Paghatian na natin. Inilapit niya ang kanin. Nag-atubili muna ang unggoy. Tinitingnan siya. Pagkatapos ay ang kanin. Dahan-dahan kumuha ito ng kaunti gamit ang maliliit nitong daliri at isinubo. Habang kumakain ito, hindi nito inaalis ang tingin kay Lando. Isang tingin na puno ng pasasalamat. Isang tingin na tumagos sa pagod at kawalan niya ng pag-asa. Parang sinasabi nitong, agyamanak. Sa lipang Ilocano na ibig sabihin ay salamat. Hindi ito ordinaryong hayop, isip ni Lando. Parang naiintindihan niya ako. Nang matapos kumain ang unggoy, tumayo na si Lando. Sige na, kailangan ko nang umuwi. Magpagaling ka. Inaasahan niyang tatakbo na ito pabalik sa gubat. Ngunit sa halip, sumunod ito, naglalakad ng paika-ika. Ilang hakbang ang layo sa likuran niya. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ni Lando. Umuwi ka na sa pamilya mo. Baka hinahanap ka na nila. Tumigil ang unggoy pero hindi umalis. Nagpatuloy si Lando sa paglakad at sumunod ulit ito. Sabi nang huwag ka nang sumunod. Wala akong maipapakain sa iyo bukas. Baka maging pabigat ka lang sa akin. Hanggang sa makarating sila sa maliit na kubo ni Lando. Hindi ito humiwalay. Hindi ito pumasok sa loob ng bahay. Sa halip, umakyat ito sa isang tuwid ng pamali. Umupo doon na tila isang matagal ng bantay. Pagsapit ng gabi, umupo si Lando sa labas ng kanyang kubo. Pinakitinggan ang huni ng mga kuliglib. Iningnan niya ang unggoy sa kamalig. Nakatingala ito sa bilog na buwan. Hindi ito natutulog. Nagmamasid ito, tahimik at alerto. Baka ito na yung sinasabi ng matanda sa palengke, espiritu ng gubat? Natawa siya ng mapait. Nako, Lando, gumagana na naman ang imahinasyon mo dahil sa gutom at pagod. Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na nilalang, may kakaiba siyang naramdaman. Siguro pareho lang kami. Ako, nagbabantay sa lupang unti-unting kinukuha sa akin. Siya, nagbabantay sa gubat na unti-unting sinisira ng iba. Siguro sa mundong ito, lahat kami ay may binabantayang nawawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ni Lando na hindi siya lubos na nag-iisa. Kinabukasan, parang pasan pa rin ni Lando ang buong mundo sa kanyang balikat. Hinila niya ang lumang araro palabas ng kamalik. Ang bigat nito ay parang bigat ng kanyang mga problema. Ang unggoy na nandoon pa rin sa kinauupuan nito sa tukod ay mabilis na bumaba at maingat na sumunod sa kanya. "O, anong ginagawa mo dyan?" tanong ni Lando. Hindi ito tinitingnan. "Huwag kang masyadong lalapit.
Baka matamaan ka nitong araro. Mabigat to. Hi Lando, kinakausap mo na ngayon ang unggoy. Sabi niya sa sarili habang naglalakad patungo sa bukid. Konting panahon pa siguro, pati ang mga kulisap kakausapin ko na rin. Baka nababaliw na ako sa problema. Nagsimula na siyang ihanda ang lupa. Wala siyang gana. Parang robot na lang siyang gumagalaw. Ito na siguro ang huling beses na gagawin niya ito. Ang huling ani. Pagkatapos nito, baka hindi na niya matawad na kanya ang lupang ito. Ano pa bang pag-asa, di ba? Mahina niyang sabi sa unggoy na nakaupo sa gilid ng bukid at pinapanood siya. Kahit anong gawin ko, wala rin. Pero kailangang subukan para masabi ko man lang sa sarili ko na lumaban ako. Akmang hahawakan na niya ang araro para magsimula nang biglang tumalon ang unggoy sa gitna ng lupang bubungkalin. Itinaas nito ang dalawang kamay na parang nagdarasal. "Huy, ano yan? Umalis ka dyan! Baka masugatan ka!" Sigaw ni Lando. Ngunit hindi ito umalis. Sa halip, sinimulan nito ang isang kakaibang sayaw. Hindi ito basta-bastang paglalaro. May ritmo ang bawat galaw, may bigat ang bawat tapak. Tila isang seremonya. Ano to? Nagpapatawa ba siya sa gitna ng problema ko? Una, dahan-dahan nitong itinapik ang lupa gamit ang isang palad. 1, 2, 3. Tatlong eksaktong tapik. Bawat tapik ay may kasamang bahagyang pagyuvo na parang nagbibigay galang sa lupang kinatatayuan nito. "Teka," sabi ni Lando at binitiwan ang araro. "Anong ginagawa mo? Bakit mo tinatapik ang lupa? Para saan yan?" Pagkatapos ng 3 tapik, umikot ang unggoy. Hindi basta-bastang ikot. Paspiral ang galaw nito mula sa maliit na bilog, papalaki ng papalaki. Habang ang mga kamay ay parang humahawi ng isang bagay na di nakikita sa hangin. May kasama itong mahinang huni na parang tunog ng hangin sa mga dahon. "Nag-eehersisyo ka ba?" tanong ni Lando, pero sa loob-loob niya, nagsisimula na siyang mamangha. Hindi ito ordinaryo. Parang may sinusunod siyang pattern. Parang may kausap siya na hindi ko nakikita. Bigla niyang naalala ang sinabi ng matanda sa palengke. Espiritu ng gubat may paggalang sa lupa. Pagkatapos ng pag-ikot, tumigil ang unggoy sa harap mismo ni Lando. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa araro. Huminga ito ng malalim at mula sa bibig nito, kumuha ito ng kaunting laway gamit ang daliri at maingat na ipinahid sa hawakan ng araro. Pagkatapos, ipinahid din ito ang laway sa lumang pala. Isang selyo. Teka, ano yan? Bakit mo nilaway ang gamit ko? Kadiri ka naman, sabi ni Lando, pero hindi galit ang tono niya. Naguguluhan siya, 3 tapik sa lupa. Pag-ikot na parang sa hangin, tapos laway sa gamit. Ano bang ibig sabihin yan? Tumingin sa kanya ang unggoy at pumitik ang buntot nito ng 3 beses. Itinuro nito ang lupa, pagkatapos ay ang hangin at sa huli ay ang bibig nito. Unti-unti naintindihan na ni Lando. Lupa, hangin at ang laway mo, yun ang tubig. Ito ba ang 3 tudling? Bulong niya. Isang ritual, isang paraan para kausapin ang 3 elemento. Tumingin ang unggoy sa araro at pagkatapos ay kay Lando na parang sinasabing, "Sige na, ikaw naman, simulan mo. Anong mawawala sa akin?" Isip ni Lando, sinubukan ko na ang modernong paraan, nilason lang ang lupa ko. Baka naman may silbi ang ginawa ng unggoy na to. Bahala na kung may laway to. Lugi na rin naman ako. Ginaya niya ang unggoy, lumuhod siya at marahang itinapik ang lupa ng 3 beses. "Agyaman daga," bulong niya. Hindi sigurado kung bakit niya iyon sinabi. "Salamat lupa." Lumapit siya sa araro at hinawakan ang hawakang may pahid ng laway ng unggoy. Nang hawakan niya ito, may kakaiba siyang naramdaman. Parang may bahagyang kuryenteng gumapang sa kanyang braso. Parang gumaan ang araro. "Sige, tingnan natin kung may silbi to," sabi niya at hinila ang araro. Isang himala. Sa unang hila
Ang lupang dati matigas at tuyot ay naging pinong-pino, parang bulak na binubungkal, malambot at perpekto. Hindi niya kailangang gamitan ng puwersa, sunod-sunuran ang lupa sa kanya na parang matagal na silang magkaibigan. Tuloy-tuloy siyang nag-araro. At sa bawat hanay na kanyang ginagawa, hindi pagod ang nararamdaman niya, kundi isang kakaibang sigla. Pagkatapos niyang magtanim, umupo siya sa gilid, hingal pero masaya. Tumingin siya sa unggoy. "Salamat," bulong niya. "Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo, pero salamat." Pagkalipas ng ilang araw, isa pang himala ang sumalubong sa kanya tuwing umaga. Ang mga usbong ng bawang ay hindi lang basta tumubo. Ang mga ito ay malulusog, makakapal, at ang kulay ay matingkad na berde. At ang amoy, may kakaibang singaw na mabango, pero may anghang. Naamoy ito mula sa malayo. Napagtanto ni Lando na ang tinutukoy ng matanda ay hindi isang simpleng pamahiin. Ito ay isang katotohanang matagal nang nakalimutan ng mga tao. Ang paggalang sa lupa ay hindi lang basta salita. Ito ay isang kilos, isang sayaw, isang handog. Lumuhod siya at hinawakan ang malambot na lupa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, muli niyang naamoy ang tunay na halimuyak ng pag-asa. Napangiti siya. Amoy ani ang hangin. Dumating ang araw ng anihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi kabiguan ang sinalubong ni Lando, kundi isang tanawin ng kasaganaan. Ang mga bawang ay malalaki, siksik, at naglalabas ng isang kakaibang anghang na dumidikit sa hangin. Bago pumunta sa palengke, nagpasya muna siyang magluto ng almusal. Kumuha siya ng ilang butil ng bagong ani niyang bawang. Habang dinidikdik niya ito, isang pambihirang amoy ang kumalat sa kanyang maliit na kusina. Hindi lang matapang, kundi malinis at parang matamis. Gagamitin niya lang ito sa sinangag. Bahaw na kanin, kaunting mantika at isang kurot ng asin. Yun lang. Nang maluto, kumuha siya ng isang kutsara at tinikman ito. Napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ano to?" sabi niya sa sarili. "Ganito ba kasarap ang bawang? Parang may sarili na siyang lasa. Asin at bawang lang to." Pero napangiti siya. Talo pa ang magic sarap. Bulong niya. Ito ang tunay na magic sarap. Naglabay siya sa 2 plato. Isa para sa kanya na may kasamang pritong itlog at isa para sa unggoy. Umupo sila sa labas ng kubo at sabay na kumain. Ang unggoy ay masayang kumakain habang si Lando ay napapailing pa rin sa hindi makapaniwalang sarap dahil sa almusal na iyon. Nawala ang kanyang kaba. Napalitan ito ng pananabik. Maingat niyang dinala ang ilang sako sa palengke. Ang puso niya ay puno na ng pag-asa. Ang una niyang naging customer ay si Manang Josie, ang kilalang gumagawa ng chichacorn sa bayan. "O Lando, bawang na naman?" bungad nito. Hindi gaanong interesado. "Magkano na naman yan? Baka malugi lang ako sa'yo tulad ng dati kasi pangit ang mga bawang mo." "Subukan niyo muna, Manang," alok ni Lando na may bagong kumpiyansa. Kumuha ng isang bupil at iniabot. "Amuyin niyo po, kakaiba ito." Kinuha ito ni Manang Josie. Kinutkot ng kaunti gamit ang kuko at inamoy. Nanlaki ang kanyang mga mata. Aba ang tapang ng amoy pero hindi masakit sa ilong. Walang halong lupa. "Sige, bigyan mo ako ng 2 kilo, pansubok lang." "Salamat naman at may bumili na," isip ni Lando. Kahit 2 kilo lang, simula na to. Ilang sadlip pa, isang pambihirang amoy ang kumalat sa buong palengke. Amoy ng nilutong bawang na masarap at nakakatakam. Nanggagaling ito sa pwesto ni Manang Josie. Ang mga taong dumadaan ay napapahinto. "Ale, anong bango niyan? Pabili nga niyang chichacorn nyo?" Sigaw ng isang mamimili. Si Mang Kiko, ang naglalako ng mani sa kabilang pwesto, ay hindi nakatiis at lumapit. "Josie, anong miladay mo dyan? Amoy na amoy hanggang doon sa amin. Para kang nagpa-fiesta." "Yung bawang ni Lando." Masayang sagot ni Manang Josie, abala sa pagsalok ng chichacorn. "Kakaiba, walang pait. Hindi ko na kailangang damihan ng asin. Tingnan mo, dumoble ang benta ko ngayong umaga. Pabili pa ng chichacorn.
Yung maraming bawang, sigaw ng isa pang customer. Dali-daling tumakbo si Mang Kiko sa pwesto ni Lando. Lando, bigyan mo ako ng 5 kilo. Bilis! Mula doon, kumalat na ang balita na parang apoy. Yung bawang ni Lando, iba ang bulong-bulungan ng mga tindero. Narinig ni Aling Sela, ang may-ari ng karinderya, ang usapan. Nilapitan niya si Lando. Lando, iho, totoo ba yung naririnig ko? Yung bawang mo daw, milagroso? Ngumiti si Lando, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Subukan niyo po, Aling Sela. Galing po yan sa malinis na pagtatanim at paggalang. Kumuha si Aling Sela ng ilang kilo. Nang gamitin niya ito sa kanyang sinangag at dinengdeng, halos mapatalon siya sa sarap. Sakto namang kumakain doon ang chef ng isang sikat na kainan sa bayan pagkatapos nitong mamalengke. Aling Sela, sabi ng chef, anong sikreto ng sinangag mo ngayon? Ang linis ng anghang, walang pait sa dulo. Perpekto. Nagpalit ka ba ng bigas? Naku, chef, hindi po. Yung bawang ni Lando yan. Proud na sabi ni Aling Sela. Halika, nandun lang siya sa pwesto niya. Pinuntahan ng chef si Lando at bumili ng kalahating sako. Hindi nagtagal, ang mga may-ari ng iba't ibang restoran at karinderya ay nag-uunahan ng bumili. Isang bata na kumakain sa pwesto ni Aling Sela ang sumigaw, "Nay, ang sarap! Gusto ko pa ng kanin na may bawang ni Mang Lando." At mula noon, iyon na ang naging tawag dito, bawang ni Mang Lando, isang tatak ng kalidad. Sa pag-uwi ni Lando, magaan ang kanyang pakiramdam. Sa wakas, nakahinga na siya. Habang binibilang ang kanyang kita, nakaupo sa balikat niya ang unggoy. Salamat sa iyo, bulong ni Lando. Hindi ito swerte lang. Ito ay dahil sa iyo. Ano kayang ipapangalan ko sa iyo? Tumingin siya sa unggoy ng isang balat ng bawang at itinuro ang dulo nito na matulis. Piko? Gusto mo Piko? Pumitik ang buntot ng unggoy. Sige, Piko na ang pangalan mo. Napansin niya ang mga kakaibang ugali ni Piko. Isang araw, habang mayabang siyang nagkukwento sa kapitbahay, "Ako pa, tingnan mo ang ani ko ngayon." Biglang tinakpan ni Piko ang sarili nitong mga mata gamit ang 2 palad. Ay oo nga pala, napahiya si Lando. Sinasabi niyang huwag akong magmayabang. Ang biyaya galing sa lupa, hindi sa akin. Sa ibang pagkakataon, habang nagmamadali siyang magbalot ng bawang para sa palengke, marahan siyang tinapik ni Piko sa pulso. Tama ka, Piko. Dahan-dahan lang. Baka sa pagmamadali ko, makalimutan ko na naman ang pasasalamat. Ngunit ang pinakaikinamangha niya ay nang mapansin niyang nag-iipon si Pipo ng mga tuyo at maninipis na balat ng bawang. Ang basurang karaniwang winawalis at sinusunog lang niya. Anong ginagawa mo dyan sa basura, Piko? Itapon mo na yan, ang kalat, sabi ni Lando. Hindi siya pinansin ni Piko. Patuloy ito sa pagbulot at pag-ipon. Isang hapon, nakita ni Lando si Piko na abala sa pagdidikit-dikit ng mga balat gamit ang dagta ng isang halaman. Pagkalipas ng ilang araw, nakita niyang suot na ito ni Piko, isang maliit, kumikinang na kapa na gawa sa balat ng bawang. Sa tama ng ilaw, para itong ginto. Napaupo si Lando. Pati pala basura, may halaga. Itong balat ng bawang na tinatapon ko lang, ginawa niyang korona. Isang paalala na kahit ang pinakamaliit at walang kwentang bagay ay pwedeng maging mahalaga. Tiningnan niya si Piko na maringal na nakaupo sa tukod, suot ang kanyang kapa, na parang isang maliit na hari. Hari ng mga bagay na binabalewala. Matapos ang 2 sunod-sunod na masaganang anihan, ibang-iba na ang tindig ni Lando. Ang dating laging nakayuko niyang balikat ay ngayon ay tuwid na. May laman na ang kanyang bulsa at higit sa lahat, may pag-asa na sa kanyang mga mata. Maingat niyang binilang ang perang pinagbentahan, isinilid sa isang malinis na sobre. At buong kagalakang tinahak ang daan patungo sa malaking bahay ni Apo Mardino. Si Piko, suot ang munti nitong kapa na gawa sa balat ng bawang, ay masayang nakaupo sa kanyang balikat. Ang buntot ay pumipitik-pitik sa hangin. Sa wakas, isip niya habang naglalakad, ang bawat hakbang ay magaan.
Ito na ang araw ng kalayaan ko. Makikita ni Apo Mardino na marunong akong tumanaw ng utang na loob. Babayaran ko ang lahat, pati na ang interes. At sa wakas, masasabi kong akin na talaga ang lupang minana o kay Itay. Wala nang banta, wala nang takot. Naabutan niya si Mardino na nagkakape sa balkonahe nito, nakatingin sa kanyang mga ari-arian na parang isang hari. Magalang siyang nagbigay-pugay. Hindi na nanginginig tulad ng dati. Apo Mardino, magandang umaga po, bati ni Lando. Isang tapat na ngiti ang nasa kanyang labi. Narito na po ako para tapusin ang ating usapan. Iningnan siya ni Mardino mula ulo hanggang paa. Napansin ang bago nitong damit at ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Aba Lando, mukhang nakaangat-angat ka na sa buhay. Ibang-iba na ang itsura mo ngayon. Dahil po sa sipag at awa ng Diyos, Apo. Sagot ni Landa at buong paggalang na inilapag ang makapal na sobre sa mesa. Heto na po ang bayad ko sa lahat ng aking utang. Kumpleto po yan, kasama na ang interes na sinabi ninyo. Salamat po sa pagtitiwala. Tiningnan lang ni Mardino ang sobre. Hindi niya ito ginalaw. Sa halip, umigop ito ng kape at tumawa ng mahina. Isang tawang nagpatayo ng balahibo ni Lando at nagpakapit ng mahigpit kay Pico sa kanyang balikat. Pera? Sabi ni Mardino na may halong pang-iinsulto. Lando, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Akala mo ba pera lang ang usapan dito? Po, sabi niyo po, bayaran ko ang utang ko. Heto na po, sabi ni Lando, dahan-dahang nawawala ang kanyang ngiti. Kinabahan siya. Oo, yan ang utang mo noon, sagot ni Mardino at itinulak pabalik ang sobre gamit ang usang daliri. Pero habang kumikita ka ng malaki, habang nagpapasarap ka sa tagumpay mo, ang pera ko natutulog lang sana. Ang tawag dyan ay opportunity cost. Dapat kumita rin ako sa kung ano ang kinita mo. Doble na ang utang mo ngayon. Pero hindi po yan ang usapan natin. Wala po sa kasunduan natin yan. Panlalamang na po yan. Gulat na sabi ni Lando. Ang boses niya ay nagsisimula ng tumaas. Panlalamang ba ang tawag mo sa pagnenegosyo? Tumayo si Mardino. Ang laki ng kanyang anino ay tila lumamon kay Lando. Kung gusto mong matapos ang usapan, pirmahan mo ito, sabi nito, sabay hagis ng usang bagong kontrata sa mesa. Kinikilala mo ang bago mong utang at isasanla mo na sa akin ang titulo ng lupa para sigurado. Ang lupa lang talaga ang habulya, isip ni Lando. Ang galak sa kanyang dibdib ay biglang naging galit. Hindi ako pipirma dyan, mariin niyang sabi. Isang pangit na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Mardino. Matapang ka na ngayon, Lando. Pagsisisihan mo ang pagtanggi mong iyan. Tandaan mo, ako pa rin ang hari dito. Galit na umalis si Lando. Ang sobre ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kinabukasan sa palengke. Naramdaman agad ni Lando ang kamandag ni Mardino. Ang dating masayang batian ay napalitan ng mga pabulong na usapan at umiiwas na tingin. Nagtayo siya ng kanyang pwesto, ngunit walang lumalapit. Huwag kayong bibili dyan sa manlolo kong yan, sigaw ng isang kilalang tauhan ni Mardino, sapat na malakas para marinig ng lahat. Yumaman lang, ayaw nang magbayad ng utang, walang utang na loob. Ang mamasalitang iyon ay parang mga batong ipinukol sa kanya. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng mga taong dati niyang kasama. Lumapit si Manang Josie, palihim na bumubulong, ang mga matay puno ng pag-aalala at hiya. Lando, pasensya ka na ha. Pinagbantaan kami ni Apo Mardino. Kapag bumili daw kami sa'yo, hindi na niya kami pauutangin. Alam mo naman, kailangan din naming umikot ang puhunan. Pasensya na talaga, iho. Sa halip na malungkot, isang matatag na ngiti ang ibinigay ni Lando kay Manang Josie. Hinawakan niya ito ng bahagya sa braso para pakalmahin. Ayos lang po, Manang. Huwag po ninyo akong alalahanin at lalong huwag po kayong mag-alala para sa sarili ninyo. Mahinahon niyang sagot. Kahit ang totoo ay parang dinudurog ang puso niya. Naiintindihan ko po, nagpatuloy siya. Kung hindi pwedeng ibenta dito, edi sa kabilang bayan. Sa totoo lang po, marami na ring nagtatanong mula sa Villasis. Sila na lang ang pupuntahan ko. Isang malaking kasinungalingan. Sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Manang Josie.
Wala pang nagtatanom sa Villasis. Pero hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na natatakot ako. Hindi ko pwedeng ipakita kay Mardino na nananalo siya. Buong umaga siyang nataupo, walang bumibili. Ang kanyang mga bawang na dati pinagkakaguluhan ay tila naging lason sa paningin ng lahat. Hayop ka, Mardino. Pati mga maliliit na tao, idinadamay mo. Pero akala mo, dito mo ako mapipigilan. Kung isasara mo ang isang pinto, hahanap ako ng bintana. Nakarating kay Mardino ang balita na kalmado lang si Lando at may plano pa itong magbenta sa kabilang bayan. Lalo itong nagalit. Ang yabang ng Lando na yan, hindi nasisindak. Kung ganoon, hindi na pakiusap ang gagawin natin, isip ni Mardino. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit. Kung hindi ko makukuha ang lupa niya, sisirain ko ito. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Lando at ang buong barangay, 2 anino ang gumapan sa kanyang bukid. Dala nila ang mga sako ng asin at malalaking lalagyan ng maruming langis. Tahimik nilang binuksan ang mga sako at dahan-dahang ikinalat sa mga hanay ng bawang na parang nagtatanim ng kamatayan. Pagkatapos, ibinuhos nila ang malagkit at mabahong langis mula sa makina na kumapit sa malulusog na dahon at pumatay sa lupa. Ang amoy ng ani ay napalitan ng amoy ng lason. Walang ingay, walang bakas, maliban sa pinsalang kanilang iniwan. Kinaumagahan, isang nakakapanlumong tanawin ang bumungad kay Lando. Ang dating luntiang bukid na kumikinang sa hamog ay may mga bahid ng itim at puti. Ang mga dahon ng bawang ay naninilaw at nangunguluntoy tila sinunog. Ang lupa ay mukhang patay at hindi na mahihingahan. Hindi, bulong ni Lando. Napaluhod siya sa putikan. Hinawakan niya ang lupa at ang mga daliri niya'y napuno ng malagkit na langis. Ang lupa ko, ang pinaghirapan namin ni Pico, ang lahat ng pag-asa na kanyang inipon, ang tapang na kanyang ipinakita sa palengke ay parang bulang naglaho. Ngunit habang tinitingnan niya ang paninira, ang matinding lungkot ay dahan-dahang napalitan ng nag-aalab na galit. Tumingin siya sa direksyon ng bahay ni Mardino. Hayop ka, sabi niya sa sarili. Ang mga kamao ay natakuyom. Akala mo susuko na ako? Akala mo dito na matatapos? Nagkakamali ka. Tuwayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Hindi pa tayo tapos, Mardino. Ngayon, laban na to hanggang sa huli. Ang galit ay isang kakaibang panggatong. Para kay Lando, pinawi nito ang kanyang pagod at pinatigas ang kanyang mga kalamnan. Ngunit nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang tanging liwanag na lamang ay mula sa buwan, ang galit ay napalitan ng isang malalim na lungkot. Umupo siya sa gilid ng kanyang sinirang bukid. Ang amoy ng langis at asin ay parang lason na pumapasok sa kanyang ilong. Pinapatay ang alaala ng mabangong ani. Tapos na, bulong niya sa sarili. Paano ko pa ito aayusin? Patay na ang lupa. Kahit anong gawin ko, tapos na ang laban. Lumapit si Pico at marahang umupo sa kanyang tabi. Ipinatong nito ang maliit na kamay sa braso ni Lando na parang nagsasabing hindi pa. Tumingin si Lando sa mga mata ng unggoy. Sa dilim, kumikinang ito na may kakaibang pagunawa. Sa isang iglap, naalala ni Lando ang himala sa unang bungkal. Ang ritual, isip niya. Ang 3 handog. Isang maliit na ningas ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Pero kaya ba nitong pagalingin ang lupang nilason? Pico, mahinang sabi ni Lando, kailangan nating subukan. Kailangan nating gawin ngayon din. Bago pa man tumilaok ang mga manok, habang ang buong mundo ay natutulog pa, dinala ni Lando ang kanyang mga lumang gamit sa gitna ng bukid. Sa liwanag ng isang maliit na flashlight, sinimula ni Pico ang seremonya. Ang bawat galaw nito ay mas mabagal, mas taimtim na parang isang panalangin. Una, ang 3 tapik sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos ng bawat tapik, hinahaplos ni Pico ang lupa
na parang isang inang nagpapatahan sa kanyang may sakit na anak. Ito ay isang handog ng pag-unawa sa lupa. Sumunod ang pag-ikot. Ang mga kamay ni Pico ay parang humahawi hindi lang ng hangin, kundi ng lason na bumabalot sa bukid. Ang huni nito ay mas malungkot. Isang awit na humihingi ng tulong sa hangin. At sa huli ang selyo. Maingat nitong ipinahid ang laway sa araro at pala ni Lando. Isang basbas ng tubig na nagbibigay buhay. Pagkatapos, tumingin ito kay Lando. Naintindihan ni Lando ang kailangan niyang gawin. Kumuha siya ng malinis na tubig mula sa balon at dahan-dahang idinilig sa bawat hanay ng nasirang tanim, na parang binibinyagan niya ang mga ito pabalik sa buhay. Hapon na nang matapos sila ni Pico. Ang buong maghapon ay ginubol nila sa paglilinis at sa taimtim na pagsasagawa ng ritual. Pagod na pagod, umupo si Lando sa gilid ng kanyang bukid. Ang damit ay puno ng putik at ang mga braso'y nangangalay. Tiningnan niya ang kanyang mga pananim. Nananatili itong may lason, naninilaw at walang buhay. Walang nagbago. Nagawa na natin ang lahat, Pico, isip ni Lando. Habang hinahaplos ang ulo ng unggoy, ginawa natin ang ating bahagi. Ipagpapasa Diyos na natin ang lahat. Hindi na siya galit o malungkot. Ang nararamdaman niya ay isang kakaibang kapayapaan, isang tahimik na pagtitiwala. Kinagabihan, halos hindi siya nakakain. Bago matulog, muli niyang sinilip ang bukid mula sa bintana ng kanyang tahanan. Sa dilim, isang tanawin pa rin ito ng pagkawasak. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang sinag ng liwanag kinaumagahan, nagising si Lando. Ang una niyang ginawa ay ang sumilip muli sa bintana. Ang puso kinakabahan. Inaasahan niyang makita ang kaparehong tanawin ng kapinsalaan. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang himala. Habang ang araw ay dahan-dahang gumagapang sa bukirin, ang mamatanim niya ay matingkad na luntian na parang hindi kailanman nalason. Ang mga bahid ng itim na langis ay naglaho na parang hinigop at nilinis ng lupa. At ang amoy? Ang amoy ng lason ay napalitan ng pamilyar na halimuyak ng bawang at ng pag-asa. Amoy eninamuli ang hangin. Naluha si Lando. Hindi na dahil sa lungkot, kundi sa labis na pasasalamat. Lumabas siya ng kubo, lumuhod sa lupa at niyakap si Pico. Agyamanak, Pico, agyamanak. Sa malaking bahay, nagising si Apo Mardino na may ngiti sa labi, sabik na marinig ang balita ng tuluyang pagkawasak ni Lando. Pagkatapos ng kanyang kape, inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na silipin ang bukid. Gusto kong makita mo siyang umiiyak, utos ni Mardino. Ngunit ang bumalik na tauhan ay namumutla at naninginig. Boss, hindi po kayo maniniwala. Ano? Anong hindi ako maniniwala? Sabihin mo na, ang bukid po ni Lando. Wala pong nangyari. Mas luntian pa nga po yata ngayon. Imposible, sigaw ni Mardino at ibinato ang tasang hawak. Sinungaling, ako mismo ang titingin. Nagtago siya sa di kalayuan at mula roon ay kitang-kita niya ang bukid ni Lando. Luntian, malusog at parang hindi nagalaw. Walang bakas ng asin. Walang bahid ng lanis. Nakita pa niyan masayang nagdidilig si Lando na parang walang nangyari. Hayop na Lando yan, ayaw sumuko, isip ni Mardino habang nag-iisip. Sinira ko na ang lupa niya, pero parang wala lang. Alam ko na, hindi ang lupa ang nagpapalakas sa kanya. Ang unggoy, ang pesteng unggoy na palagi niyang kasama na parang anino. Doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Kung gusto kong durugin ang puso niya, kukunin ko ang pinakamahalaga sa kanya. Kinagabihan, mas madilim kaysa karaniwan, muling gumapang ang mamatauhan ni Mardino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang bukid ang kanilang patay. Undi ang kamalig kung saan mahimbing na natutulog si Pico. Nagising si Lando sa isang malakas na kalabog na sinundan ng isang matinis at puno ng takot na sigaw ni Pico. Agad siyang bumangon, kinuha ang tubo at mabilis na lumabas ng kubo. Naabutan niya ang dalawang lalaki na may hawak na sako at sinusubukang hulihin si Pico, na desperadong umaakyat sa pinakatuktok ng kamalig, nanginginig sa dahot.
"Hoy! Anong ginagawa ninyo sa alaga ko?" sigaw ni Lando. Ang boses niya ay puno ng galit na hindi niya pa narinig mula sa sarili. Nagulat ang mga lalaki. "Utos lang to ni Boss Mardino," sabi ng isa at mabilis na tumakbo. Pero ang isa ay nagmatapang at sinubukan sipain si Lando. Mabilis na umilag si Lando at hinampas ng tubo ang likod nito. Bumagsak ito sa lupa. Nagkaroon ng habulan at pag-aaway. Sa gitna ng gulo, humiyaw si Pico. Nakita ni Lando ang isa pang lalaki na may dalang pamalo at akmang hahampasin ng unggoy. Walang pag-aalinlangan, hinarang ito ni Lando gamit ang kanyang braso. Naramdaman niya ang matinding sakit pero hindi niya ito ininda. Hinding-hindi niyo siya makukuha. Sigaw niya at muli niyang iwinasiwas ang tubo. Sa takot, nagtakbuhan ang mga tauhan ni Mardino na wala sa dilim. Ngunit hindi nila alam, sa bintana ng kalapit na kubo, gising si Mang Kiko. Narinig at nakita niya ang lahat. Ang kalupitan ni Mardino ay hindi na tsismis. Ito ay isang katotohanang nasaksihan ng kanyang mga mata. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong palengke na parang apoy. Hindi na tungkol sa utang ang usapan, kundi sa tangkang pagdukot at pananakit sa alaga ni Lando. Nagtipon ang mga tindera sa harap ng bakanting pwesto ni Lando. Nandoon si Manang Josie, Aling Sela at si Mang Kiko na nanginginig pa rin habang nagkukwento. "Walang hiya talaga si Mardino," sabi ni Mang Kiko. "Nakita ng dalawang mata to, pati hayop na walang kalaban-laban, idadamay. Kung hindi bumating si Lando, baka kung ano na ang nangyari sa unggoy. Ito na ang sobra," sabi ni Aling Sela, nanginginig sa galit. "Hindi na ito tama. Kailangan nating tulungan si Lando." "Pero paano?" malungkot na tanong ni Manang Josie. "Kakampi tayo sa kanya, pero hawak ni Mardino ang leeg nating lahat. Isang salita lang niya, wala na tayong puhunan bukas. Paano na ang mga pamilya natin?" Dumating si Lando, may benda sa braso. Tahimik siyang nakinig sa kanilang usapan. Ang mga mukha nila ay puno ng galit para kay Mardino, pero mas nanginibabaw ang takot. "Paano kami, Lando?" ulit ni Manang Josie. May namumuong luha sa kanyang mga mata. "Gusto naming lumaban kasama mo, pero paano kung bukas kami naman ang balikan niya? Paano kung ang mga anak namin ang butumin niya?" "Ito na, ang laban," isip ni Lando habang tinitingnan ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan. "Hindi ito tungkol sa akin, tungkol ito sa aming lahat." Tiningnan niya ang sobra ng pera na nasa kanyang bulsa. Ang perang sana'y ibabayad niya sa peking utang. Hindi ito pambayad sa kasakiman. Ito ay pambasag sa kadena. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Ang boses niya'y kalmado pero puno ng kapangyarihan. "Naiintindihan ko po ang takot ninyo." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila, mula kay Manang Josie hanggang sa pinakabatang tindero. "Huwag na kayong matakot," sabi niya. "Simula ngayon, sa lahat ng nangangailangan ng puhunan, sa akin kayo lumapit." Natigilan ang lahat. Ang bulungan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. "Anong sabi mo, iho?" tanong ni Aling Sela. Hindi makapaniwala. Ang perang ito, sabi ni Lando, itinaas ang sobre, ay hindi na para kay Mardino. Para na ito sa atin. Naglakad siya palapit sa kanila. Kay Manang Josie, kay Mang Kiko, kay Aling Sela at sa lahat ng nangangailangan. "Sa akin kayo umutang ng puhunan. Walang interes. Tulungan lang." Hindi sila makapagsalita. Ang alok ni Lando ay isang bagay na hindi nila kailanmang inisip na posible. "Lando, sigurado ka ba dyan?" tanong ni Mang Kiko. "Malaking pera yan. Buong pinaghirapan mo." "Mas malaki ang utang na loob ko sa inyo," sagot ni Lando. At isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Pinakita ninyo sa akin na hindi ako nag-iisa, kaya ipapakita ko rin sa inyo na hindi na natin kailangan matakot. Sabay-sabay tayong aangat." Sa mga mata ng mga tindera, ang takot ay dahan-dahang napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ng isang bagong silang na pag-asa. Sa araw na iyon, hindi lang isang usurero ang kanilang kinalaban. Sa araw na iyon, pinanganak ang isang komunidad na handang luwaban ng sama-sama.
Ang takot na matagal nang naghari sa palengke ay nagsimulang maglaho. Pinalitan ng isang bagong damdamin, ang lakas ng bayanihan. Hindi nagtagal, naging usap-usapan na sa buong bayan ang kwento ng pagkakaisa sa palengke ng Poso Rubio. Ngunit ang magpapabago sa lahat ay ang pagdating ng isang binatang may dalang kamera, isang vlogger na ang pangalan sa internet ay Pinoy Traveler. Naghahanap siya ng mga kwento ng ordinaryong Pilipino at naakit siya sa kakaibang sigla at masayang ingay na nagmumula sa isang malinis at maaliwalas na stall na napapalibutan ng mga tao, ang sentro ng kaalaman na itinayo ni Lando. "Excuse me po, Manang, ano po meron dito? Ang saya niyo po yata lahat," tanong ng vlogger kay Manang Josie na abala sa pagbabalot ng kanyang chichacorn. "Ay iho, ito ang aming munting paraiso," masayang sagot ni Manang Josie, ang mga matay nagniningning. "Dati takot ang naghahari dito. Ngayon, bayanihan na. Halika, tikman niyo itong chichacorn ko. Bagong luto." Kumuha ng isang piraso ang vlogger, isinubo ito at napahinto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. "Wow," sabi niya habang umuuya. "Ang lutong. At yung lasa ng bawang, hindi mapait. Ang linis. Ang sarap. Ito na yata ang pinakamasarap na chichacorn na natikman ko sa buong Pilipinas. Dahil yan sa Wonder Garlic ni Mang Lando." Proud na sabi ni Manang Josie. "Gusto mo pa ng mas masarap? Pumunta ka sa karinderya ni Aling Sela. Kahit simpleng sinangag lang, mapapa-order ka ng pangalawa." Dahil sa kuryosidad, pumunta nga ang vlogger sa karinderya. Umorder siya ng sinangag at isang simpleng dinengdeng. Sa unang subo pa lang ng kanin, napailing siya sa hindi makapaniwalang sarap. Ang bawat butil ay balot sa mabangong lasa ng bawang. Maging ang mga gulay sa dinengdeng ay tila mas lumitaw ang sarap. Doon na niya nilapitan si Lando, na abala sa pagtulong kay Tatay Romy sa pagbabalot ng black garlic. Si Pico, suot ang kanyang kapa, ay matiyagang nagmamasib mula sa isang sako ng bawang. "Mang Lando, pwede po ba kayong ma-interview? Ako po si Pinoy Traveler. Grabe po ang sarap ng mga pagkain dito. Kayo daw po ang sikreto?" Nahihiyang ngumiti si Lando. "Hindi po ako, sir. Ang lupa po at ang pagtutulungan namin." Sa panayam na iyon, ipinakita nila ang lahat. Si Elena, ang single mom, ay ipinatikim ang kanyang garlic powder. "Wow, pwedeng-pwede sa kahit anong luto," sabi ng vlogger. Ipinakita ni Mang Kiko ang garlic chips. "Naku, healthy pa. Tamang-tama ito sa mga may high blood," sabi ng vlogger habang kumakain. Ipinakita ng mga teenager ang kanilang sukang Iloko. Grabe, ang sukang ito ay napakasarap sa kahit anong pagkain. Ang panayam ay isinara ng kwento ni Manang Josie at Mang Kiko tungkol sa kanilang pagkakaisa laban kay Mardino. Ang video na may titulong "Ang Palengkeng Lumaya, Kwento ng Bayanihan at ng Wonder Garlic ng Poso Rubio" ay inupload sa internet. Sa loob lamang ng ilang araw, sumabog ito. Ang mga authentic na reaksyon ng vlogger sa sarap ng mga produkto ang nagdala sa video. Milyon-milyong views, libu-libong komento. Ang kanilang mga produkto ay biglang dinumog ng mga order mula sa iba't ibang parte ng bansa. Sa isang malamig na opisina sa Maynila, pinapanood ni Mr. De Vera, isang mataas na opisyal ng isang dambuhalang food brand, ang viral na video. "Marketing hype," sabi niya sa kanyang mga staff. "Pero gusto kong malaman kung totoo. Umuha kayo ng sample ng bawang na yan, ngayon din." Nang makarating ang bawang sa kanilang test kitchen, ipinagluto ng kanilang top chef si Mr. De Vera. Isang simpleng salpikaw. Tinikman ni Mr. De Vera ang isang piraso at ang kanyang mukha na laging seryoso ay nagbago. May pagkamangha. Incredible, bulong niya. Ang anghang ay nandoon pero walang pait. It enhances the flavor of the meat without overpowering it. This is a game changer. Tumingin siya sa kanyang staff. "Ihandan niyo ang kotse. Pupunta ako sa Poso Rubio." Isang linggo pagkatapos mag-viral ang video, isang makintab na itim na kotse ang huminto sa harap ng palengke. Bumaba si Mr. De Vera
Ang sapatos ay mas makintab pa sa mga ginamit ng ahenteng unang nanloko kay Lando. Mr. Lando, sabi nito, iniabot ang kamay. Nakita namin ang video ninyo at natikman na namin ang bawang ninyo. Impressive, we want to do business with you. Ganito rin ang simula noon, isip ni Lando, at naramdaman niya ang marahang pagkapit ni Pico sa kanyang balikat. Mag-ingat ka, Lando. Sa kanilang meeting, kasama ni Lando, sina Manang Josie at Mang Kiko. Inilatag ni Mr. De Vera ang kanilang alok. We will buy all your garlic and all the products of your community, sabi nito. Guaranteed income for everyone. Pero may din itong sabi, kailangan exclusive sa amin ang lahat. Bawal na kayong magbenta sa iba. At ang pangalang bawang ni Mang Lando at 3 handog sa amin na. Bibilhin namin. Natahimik ang lahat. Guaranteed income, ang arap para sa kanila. Ngunit ang pangasalitang exclusive at sa amin na ay parang lason na umalingaw-ngaw sa kanilang pandinig. Magkano po ang bili ninyo sa aming bawang? Lakas loob na tanong ni Lando. Nagbigay si Mr. De Vera ng isang presyo na mas mataas ng kaunti sa presyo sa palengke, pero napakababa para sa kalidad nito. Pasensya na po, Mr. De Vera, pero pag-iisipan po muna namin, sagot ni Lando. Nang gabing iyon, nagtipon sila sa kanilang stall. Ang hangin ay puno ng tensyon. Lando, malaking pera yon, sabi ng isang tindera. Wala na tayong poproblemahin sa benta. Pero narinig nyo ba? Sabat ni Manang Josie. Gusto nilang angkinin ang lahat, ang pangalan, ang produkto, parang si Mardino, pero mas maganda lang magsalita at naka-Amerikana. Tama si Manang Josie, isip ni Lando. Parehong-pareho. Gusto nilang kontrolin ang lahat. Hindi na tayo lalago. Mananatili tayong mga trabahador lang nila. Tumingin siya kay Pico, na marahang tumapik sa kanyang pulso. Isang paalala na huwag magpadalos-dalos. Hindi po tayo pwedeng pumayag, matatag na sabi ni Lando. Ang pinaghirapan nating pangalan, ang kwento natin, yan ang pinakamahalaga sa atin. Hindi natin yan pwedeng ibenta. Pinabukasan, hinarap nila si Mr. De Vera. Sir, salamat po sa alok, pero hindi po kami papayag sa exclusive contract. Ang aming mga produkto ay para sa aming komunidad muna, paliwanag ni Lando. Tinaasan lang sila ng kilay ni Mr. De Vera. You're making a big mistake. Bahala kayo. At umalis ito. Akala nila tapos na ang lahat. Ngunit pagkalipas ng 3 araw, bumalik ang itim na kotse. Okay, Lando, sabi ni Mr. De Vera. Halatang napilitan lang. My bosses want your story. Kayo ang wakha ng authenticity. Here's our final offer. Inilatag nito ang isang bagong kontrata. Walang exclusivity. Isang napakataas na presyo para sa 1% ng ani. At ang pinakamahalaga, isang malaking community development fund na ibibigay taon-taon para sa pagpapaunlad ng kanilang mga negosyo. Hindi makapaniwala si Lando. Tumingin siya sa anyang mga kasama na may mga luha ng tagumpay sa kanilang mga mata. Tinanggap nila ang alok. Pumirma si Lando sa kontrata na nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang yaman. Ang unang tseke na kanyang natanggap ay may napakaraming zero na halos mahilo siya. Sa wakas, ang bunga ng kanilang pagtitiis, paggalang sa lupa at pagkakaisa ay dumating na. Isang aning mas malaki pa sa kanilang pinangarap. Dito na nagsimulang magbago ng tuluyan ang kanyang buhay. Ang unang tseke na natanggap ni Lando ay parang isang bagay mula sa panaginip. Hinawakan niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig habang binibilang ang mga zero na nakasulat dito. Paulit-ulit niyang binilang. Hindi makapaniwala na ang papel na iyon ay katumbas ng higit pa sa lahat ng kikitain niya sa buong buhay niya. Pico, bulong niya sa unggoy na nakaupo sa kanyang balikat. Totoo ba to? Pumitik lang ang buntot ni Pico na parang nagsasabing, oo, at simula pa lang yan. Ang unang ginawa ni Lando sa kanyang yaman ay hindi para sa sarili niya. Pinuntahan niya ang mga may-ari ng mga katabing lupain, mga matatanda na ring magsasaka na nahihirapan ng bungkalin ang kanilang bukid. Isa na rito si Tatang Celso na matagal nang gustong magpahinga. Tatang Celso, magandang araw po, magalang na bati ni Lando.
Nabalitaan ko po na gustong niyo na raw pong ipagbili ang lupa ninyo. Bumuntong hininga ang matanda. Oo iho, masakit man sa loob ko, pero hindi na kaya ng katawan ko. Kailangan na rin ng mga anak ko ng pera para sa kanilang mga pamilya. Tiningnan niya si Lando. Interesado ka ba? Alam kong malaki na ang sakahan mo. Opo, tatam, sagot ni Lando. Pero hindi po ako tatawad. Kung ano po ang tamang presyo, yun po ang ibibigay ko. At kung papayag po kayo, dodoblehin ko pa po para may sapat kayong panimula sa bago ninyong buhay. Hindi makapagsalita si Tatang Celso. Naluha ito sa narinig. Lando, iho, sigurado ka ba? Sobra-sobra naman yata yan. Kulang pa nga po yan, Tatang, sa lahat ng naitulong ninyo sa akin noong nagsisimula pa lang ako. Nakangiting sabi ni Lando. Ang lupa ninyo aalagaan o na parang sa akin. Isa-isa niyang binili ang mga lupain, hindi sa presyo ng isang negosyante, kundi sa presyo ng isang kaibigan. Hindi nagtagal, ang kanyang munting bukid ay naging isang malawak na sakahan na abot tanaw. Ngunit sa kabila ng lawak nito, hindi siya kumuha ng maraming tauhan para sa pagtatanim. Sila pa rin ni Pico ang gumagawa ng pinakamahalagang trabaho. Sa bawat dapitapon, sa gitna ng katahimikan, lihim pa rin nilang isinasadawa ang ritual ng 3 handog, isang sagradong sayaw na nanatiling pundasyon ng kanilang tagumpay. Ang pangalawang ginawa ni Lando ay ang pagtawag sa isang pulong. Inimbitahan niya ang lahat ng magsasaka sa kanilang barangay. Mga kasama, simula niya, alam nating lahat na ang pinakamalaki nating problema dito ay ang patubig, lalo na tuwing tag-init. Nagbulungan ang mga tao. Oo ma, Lando, paano nga ba? Tanong ng isa. Bilang pasasalamat po sa lahat ng tulong ninyo sa akin, lalo na noong mga panahong ginigipit ako ni Mardino, may munti po akong handog sa ating komunidad. Itinuro niya ang isang malaking espasyo sa tabi ng ilog. Magpapatayo po ako ng isang malaking solar water pump para sa irigasyon nating lahat. Simula ngayon, wala nang magsasakang matutuyuan ng pananim. Isang malakas na palakpakan at sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw. Niyakap siya ng kanyang mga kapwa magsasaka. Hindi lang yun, nagbigay din siya ng libreng binhi ng kanyang espesyal na bawang at walang sawang nagbahagi ng payo sa natural na pagsasaka. Ginamit niya ang kanyang yaman para iangat ang mga taong tumulong sa kanya. At sa wakas, inasikaso na niya ang kanyang sarili. Sa tabi ng kanyang lumang kubo, na hindi niya giniba bilang paalala kung saan siya nanggaling, ipinagtayo niya ang kanyang pangarap, isang maganda at modernong bahay na may malalaking bintana na tanaw ang kanyang luntiang bukirin. Hindi na siya natutulog sa sahig at ang amoy ng tagumpay ay naamoy na niya kahit sa loob ng kanyang tahanan. Isang hapon, dumating ang isa pa sa kanyang mga pangarap. Isang bagong-bagong puting SUV. Makintab at mabango. Tuwang-tuwa siyang sumakay dito. Isinakay niya si Pico sa passenger seat. O Pico, anong masasabi mo? Maganda ba? Tanong ni Lando habang pinapaandar ang makina. Si Pico ay parang isang batang unang beses nakasakay sa kotse. Tuwang-tuwa ito sa lamig ng aircon. Pinipindot-pindot nito ang mga buton sa radyo at tumatalon-talon sa upuan habang umaandar sila ng marahan. Bawat makitang bago sa labas ng bintana ay kanyang ipinuturo na may kasamang masayang huni. Habang namamasyal sila, napadaan sila sa dating bahay ni Apo Mardino. Ngayon, ito ay tahimik at walang buhay. Ang dating bagarbong gate ay may kalawang na. At sa harap nito ay may isang malaking karatula na nakasulat, Property foreclosed by bank. This property is now owned by Land Bank. Unauthorized entry is prohibited. Hininaan ni Lando ang takbo ng sasakyan at tinitigan ito. Dati, ito ang simbolo ng kapangyarihan at takot, isip niya. Ngayon, isa na lang itong paalala na ang lahat ng bagay ay may katapusan, lalo na ang kasakiman. Hindi siya nakaramdam ng tuwa sa sinapit ni Mardino, kundi isang malalim na awa at pasasalamat sa sarili niyang kapalaran.
Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa bayan. Ang musika mula sa radyo ay masayang naglalaro. Ibinaba niya ang bintana at nilanghap ang sariwang hangin. Tumingin siya kay Pico na masayang-masaya pa rin sa anyang tabi. Ang munting kapa nito ay sumasabay sa ihip ng hangin. Huminto siya sa isang mataas na lugar kung saan tanaw ang buong bayan at ang kayang malawak na sakahan. Pinatay niya ang makina. Sa gitna ng katahimikan, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw, naramdaman ni Lando ang isang matinding pasasalamat na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Huminga siya ng malalim. "Salamat, Pico," mahina niyang sabi. Tumingin siya sa langit na nagiging kulay kahel. "Salamat, Panginoon."